Kapapasok lang na mga balita mga tol mula rito sa Net25. Pag-usapan natin ang mga kaganapan dito sa Southeast Asia. Dahil kung nakikita naman natin mga tol, madalas na nating nababalitaan ang patuloy na pangharas mga tol ng China sa ating mga barko dito sa West Philippine Sea. Pero agaw pansin daw mga tol ayon dito sa report ang kaliwat ka ng reclamation activities ng Vietnam, no, sa Spratly Islands mga tol, na ito'y nasa loob din naman, no, ng South China Sea. Pero bakit hindi kumikibo o bakit tahimik mga tol ang China dito sa mga ginagawang to ng Vietnam? 'Di ba? Samantalang tayo nagre-resupply mission, nagbibigay ng ayuda sa mga mangingisda, hinaharang nila tayo, wina-water cannon, binabangga, ginigit-git mga tol. Samantalang itong Vietnam, kaliwat kanan nga yung pag-reclaim na lalagpas pa o baka umabot na sa kalahati mga tol ng mga na-reclaim ng China. Pero parang wala silang pakialam mga tol, no? Ano kaya ang dahilan? No? Alamin natin tong itinatawag na bamboo diplomacy ng Vietnam. No? Ito'y isang estratehiya na ginagawa nila para daw mapanatili ang matatag na relasyon sa iba't ibang bansa. No? Alamin natin yan mga tol. Dahil ayon dito sa title mga kapatid, itong bamboo diplomacy daw ba na to ay isang secret invasion ng mga infrastruktura ng Vietnam sa West Philippine Sea. Mga tol, alamin natin yan. Pag-usapan natin, bigyan natin ng reaction video mula rito sa Net25. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mainit na usapin pa rin sa mga bansa sa Southeast Asia ang pinagtatalunan at pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Agaw pansin naman ang kaliwat ka ng reclamation activity ng Vietnam sa bahagi ng Spratly Islands sa nakalipas na taon. Sa gitna po ng matinding panghaharas at pambobomba ng China Coast Guard sa mga Pilipino ay tila tahimik lamang ang China sa ginagawang aktibidad ng Vietnam. Yan o, di ba? Tahimik sila mga tol sa ginagawang aktibidad ng Vietnam. Ang Vietnam mga tol hindi lang basta naglalayag at hindi lang basta nangingisda, kundi nagtatayo ng mga infrastructure. Kung naaalala ninyo mga tol, Ayungin Shoal, di ba? Andiyan dyan yung ating BRP Sierra Madre, gustong-gustong alisin ng China. Yung nag-deploy tayo doon ng, sa may Escoda Shoal ng BRP, ano bang pangalan nito? Teresa Magbanwa na umalis din naman dahil ginutom ng China. Di ba? Tutol na tutol sila doon mga tol. Talagang winawas-iwas tayo ng ginagawa ng China. Samantalang etong Vietnam na patuloy ang kaliwat ka ng reclamation activities. Parang tahimik ang China rito Takot ba sila sa Vietnam? Kaya't marapat lamang natalakayin at pag-usapan natin ang tinatawag na bamboo diplomacy ng Vietnam na siyang iniuugnay sa matibay na ugnayan nito sa iba't ibang mga bansa. So ano tong bamboo diplomacy na to? Baka pwedeng magaya ng Pilipinas. Matagal na ang pagtatalo ng China laban sa Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam hinggil sa hangganan at sakop ng teritoryo sa Spratly Islands. Iginiit ng China na ang pag-angkin nila sa teritoryo ay bahagi ng 9-dash line na inalmahan naman ng mga bansang nasa paligid nito. Ayon po sa datos ng Asia Maritime Transparency Initiative, ang Vietnam ay nakapagpatayo ng nasa 280 bagong ektarya noong 2023. Grabe no, last year lang mga tol, 280 new hectares of land. No, noong 2020, 240. Diba? Pero tahimik mga tol. Yung China sa nangyayari. Mas mataas kumpara sa 140 noong taong 2022. Dagdag pa rito ay umabot na ang reclamation ng Vietnam sa kabuuang bilang na 955 na halos kalahati sa 1,882 ng China. Grabe no? Overall reclamation works in West Philippine Sea, 955 na mga tol ang Vietnam. At 1,882 naman ang China. Sa Pilipinas, na mismong nagmamay-ari o may karapatan o may jurisdiction sa West Philippine Sea mga tol. Kasi ang pinag-uusapan dito hindi South China Sea. Ito, West Philippine Sea. Overall reclamation daw ng Vietnam ay 955. No? At dito naman sa China is 1,882 hectares to mga tol pinag-uusapan.
Ilan ang ektarya ang Pilipinas? Tayo nagke-claim ng West Philippine Sea. Dapat 'di ba mas malaki tayo diyan. 'Di ba? Tayo yung merong 2016 arbitral ruling. Tayo yung nagsasabing yan ay part ng ating exclusive economic zone. Mga tol, my goodness. Sa kabilang banda, lumalabas na sa pamamagitan ng bamboo diplomacy ay mas tumibay pa ang ugnayan ng Vietnam at China. Sinabi naman ng Pangulo ng Vietnam na si To Lam na top priority niya ang maayos at matibay na relasyon sa China. Pwede naman pala yung ganun eh. Bakit nag-aaway ang Pilipinas at China, di ba? May mga ganyang diplomacy naman pala, bamboo diplomacy, di ba? Kaugnay po nito ay pumirma ang dalawa ng 14 na deals para sa cross-border railways at crocodile exports. At bukod pa rito, ay nagkasundo rin sila noong Disyembre para sa shared future kung saan 36 na cooperation documents ang kanilang nilagdaan. Nakapaloob sa nasabing kasunduan ang transport infrastructure, trade, security, digital economy at joint declaration na may mas malawak na ugnayan ng dalawang bansa. Di ba ang ganda ng mga ganito mga tol, di ba? Di walang gera, walang girian. Biruin mo mga tol 955 na ang nare-reclaim ng China, na almost half ng na-reclaim na ng Vietnam pala, no? 955 ang na-reclaim ng Vietnam, na almost half na ng na-reclaim ng China dito sa WPS, na ang Pilipinas nagki-claim na ito ay ating West Philippine Sea, ating exclusive economic zone. Pero dahil nga sa mga claim na ganyan, nagkakaroon tayo ng girian, nagkakaroon tayo ng water cannon na cannoning mga tol, tapos nagkakaroon pa tayo ng mga banggaan. Pwede naman pala yung mga ganyang klaseng mga bamboo diplomacy na ganyan, no? Baka pwedeng aralin ng ating gobyerno yan, no? At magawa din natin yan, mga tol. Di mapayapa sana at maunlad. Matatandaang noong taong 2016 ay nilatag ni dating General Secretary of Communist Party ng Vietnam na si Nguyen Phu Trong ang bamboo diplomacy. Layunin nitong isulong ang prinsipyo ng self-reliance at adaptability sa mga issue at interes na may kinalaman sa bansa. Kasama rito ang pagpapatibay sa koneksyon sa international community kung saan kabilang ang nasa 170 UN member states. Yun naman pala, kaya nahihirapan mga tol magkaroon ng tinatawag na mga code of conduct dyan mga tol. At hindi masuportahan ng mga ASEAN leader mga tol ang gustong mangyari ni BBM dahil may mga ganito pala silang mga Well, di natin alam kung ano ang mga style o strategy ng ibang bansa, pero ang Vietnam mga tol, ang strategy nila is bamboo diplomacy. Kaya tignan nyo, kahit napakalaki na ng nare-reclaim nila mga tol, walang angal ang China sa kanila, no? Dagdag din dito ang aktibong partisipasyon ng bansa sa higit sa 70 international organizations at forums. Kapansin-pansin na naging matagumpay ang bamboo diplomacy dahil sa maayos itong ugnayan sa mga bansa kagaya na rin ng China, US at maging Russia. Naitala rin dito ang maayos at aktibong diplomatic engagement nito sa mga issue ng iba't ibang mga bansa. Kasama rin sa samahan na kinabibilangan ng Vietnam ay ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Economic Union. Dagdag pa rito ang free trade deals partnership nito sa European Union, Britain, Chile, South Korea at maging sa Israel. Sa kasalukuyan ay isa ang Vietnam sa may pinakamataas na economic growth rate sa buong mundo. Grabe. Patuloy rin ang sana all, mga tol, sana all. taas. Minsan talaga ang Pilipinas, kulang lang tayo sa matino at magaling talagang leader no? At mababawasan ng korupsyon talaga Yun ang problema mga tol Diba? Kahit sabihin natin okay yung leader, okay yung pinuno natin, pero yung mga nasa ibaba mga tol, nandoon din yung mga hindi maalis-alis paano nga naman alam nyo mga tol, ang Pilipinas ang nangunguna dati nung unang panahon. Di ba nangunguna dati mga tol na developed country dito sa Southeast Asia? Nauna pa nga tayo sa South Korea, sa Singapore, di ba? Nauna pa tayo sa mga yan. Wala. Ngayon, napag-iwanan tayo. Grabe. Ang kanilang foreign investment sa kabila ng pandaigdigang issue at kompetisyon sa ekonomiya.
Miyembro rin po ang Vietnam ng Trade Pact sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership at Regional Comprehensive Economic Partnership. Bahagi ng organisasyong Comprehensive and Progressive ay ang Canada, Australia at Mexico, habang ang Regional Comprehensive naman ay bahagi din dyan ang China at Japan. Kaugnay sa maayos itong alyansa sa mga bansa ay isinusulong nito ang mas marami pang sectoral partnerships. Pasok dito ang mga plano sa usapin ng energy transition at semiconductors bilang hakbang na maging high-income country sa taong 2045. Mahusay. Ayon po sa The Observatory of Economic Complexity ay nakapagtala ang Vietnam noong 2022 sa exports ng 117 sa US, 58.7 sa China, 25.2 sa South Korea at 25 naman po sa Japan. And then tingnan mo, okay ang relasyon nila sa China. At the same time, okay ang relasyon nila sa United States, mga tol. Pero ito maganda. Wala silang kaaway, mga tol. Wala silang girian na nangyayari ngayon. Diba? Sa usapin naman po ng import, ay nanguna ang China na may 138, South Korea na may 60.7, Japan na may 17.9 at Taiwan na may 15.7. Napagkasunduan naman ng Vietnam at Japan na pagtibayin din ang kanilang relasyon sa bahagi naman ng security at economic cooperation. Diba? Tropa din nila ang Japan, mga tol. Diba, ang Japan at China nagkakaroon din ng girian niya. Pero tropa nila ang Japan, my goodness. Anong strategy to na kailangan alamin ng ating bansa? Patunay po rito, ay Japan ang isa sa pinakamalaking foreign investors ng Vietnam, kung saan kasama rin ang Canon, Honda Pacific or Honda, Panasonic at Bridgestone. Pinagtibay din ng Vietnam ang ugnayan nito sa South Korea matapos ang Comprehensive Strategic Partnership noong taong 2022 para sa trade, investment, defense at maging security. Matibay na ugnayan sa iba't ibang mga bansa. Yan ang pinapakita ng Vietnam sa kanilang bamboo diplomacy. Bagamat mas lumalala ang tensyon sa magkakaibang issue ng mga bansa, ay napapanatili pa rin ng Vietnam ang balanse nitong ugnayan sa China, US at Russia. Tama. Matapos bumisita ang Pangulo ng US na si Joe Biden sa Hanoi, ay nagkasundo ang dalawa na magtulungan sa usapin ng semiconductors at critical minerals. Ito ay bilang bahagi ng pagpapatibay sa supply chains dahil US po ang pangunahing importer ng Vietnam. 1 year ago in Hanoi, we began a new era of relations with Vietnam and the United States, and we elevated our partnership to the highest level as possible. Since then, I've been very proud of the progress we've made. First of all, we made historic investments in semiconductors and supply chains. I want to note this was made possible through our CHIPS and Science Act here at home. Matatandaan naman na noong buwan ng Hunyo na bumisita ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin sa Vietnam, kung saan pinag-usapan nila ang trade, economic, technological at humanitarian plans. Ipinagpasalamat din ni Putin ang balanseng pagtingin at opinyon ng Vietnam sa digmaan sa pagitan naman ng Russia at Ukraine. Kasunod nito ay sinabi ng US na wala dapat makinig na bansa sa mga pag-atake at pagpatay na nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Giit nito ay hindi dapat suportahan ang paglabag sa international law dahil sa walang tigil na pagpatay sa mga inosenteng sibilyan sa nasabing labanan. Tama naman. Malaking katanungan ngayon ang hangganan sa pagiging balanse ng Vietnam sa mga pinuno ng iba't ibang bansa. Patuloy pa nga bang makakapagtayo ng mga infrastruktura sa pinag-aagawang teritoryo ang Vietnam gayong mas tumitindi ang tensyon at aksyon ng China? So hindi dahil sa takot ang China sa Vietnam, mga tol. Diba? Yung Vietnam, meron silang strategy na napakahusay na kung makikita mo, mga tol, dito sa mga napanood nating balita, nababalansin nila, di ba? O nagigirian ng China at saka ang Taiwan, pero pareho nilang tropa. China at Japan, pareho nilang tropa. Ganon din ng Russia, Amerika, China, mga tol. Ang galing, di ba? Napakahusay. Hindi natin kailangan makipagbardagulan, makipagbarubalan, mga tol.
'Diba? Kailangan itong strategy na to, isa to sa mga matutunan ng Pilipinas. Baka ito yung magiging sagot natin para maayos natin yung problema natin dito sa West Philippine Sea. Pero yun yung mga tol tayong mga Pilipino, ang Pilipinas mga tol, ang tinatawag na may control dapat, no? Tayo ang nagmamay-ari sa ating ngayong arbitral ruling 2016, 'di ba? Tayo ang may jurisdiction diyan sa West Philippine Sea mga tol. Pero tingnan mo, nare-reclaim na ng Vietnam 955, sa China naman is 1,885, mga ganon mga tol. Sa Pilipinas 'di ba, naglalayag lang yung mga barko natin, water cannon tayo mga tol, binabangga, ginigit-git, tinitira ng laser. 'Di ba? Sana matutunan din natin tong mga ganitong diplomacy para tropa natin lahat, no? Ganun naman ang gusto natin mangyari, ayaw natin ng gere. Kung ang bamboo diplomacy ay tila epektibo para sa iba katulad ng Vietnam, ano kaya ang mga mapupulot naman nating aral at mga puntos mula rito na baka naman maaaring maging gabay ng Pilipinas tungo sa isa ring progresibong landas habang patuloy nating pinangangalagahan ang soberenya at interes ng sarili nating bansa. Diba? Hindi ka magiging pro-China kasi balance ka eh. Diba? Kasi mga tol, magiging pro-China ka kung halimbawa China lang ang gusto mo, Amerika ayaw mo. 'Di ba? Ito ang Vietnam mga tol, hindi sila ganoon. Amerika tropa nila, number 1 nga nila importer 'di ba? Tapos China ganoon din, tropa din sila mga tol. 'Di ba? 'Yun ang maganda na sana matutunan ng Pilipinas, no? Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.